Very crucial para sa ating unang serye. And again, kung sinong mananalo dito ay tatapatan nila ang mananalo sa next series between Onyx Philippines and Evo's Glory. Maraming nakasalalay dito, Ingal. Ang kanilang buhay sa group stage, ang kanilang buhay sa GSL. Kasi kapag sila ay nalaglag dito, kailangan pa nila manalo ng 2 beses para makapasok sa last chance qualifier upang makalaban ang teams galing sa ibang grupo na bababa din ng last chance qualifier. So gusto mo dito, if you're Lazy or Blacklist International, gusto mo manalo na ng isa, parang isa na lang ang kailangan mo ipanalo at pasok ka na sa next stage. Ang mahirap kasi dito, yung unang first runner-up lang per group ang magka-qualify sa last chance qualifier. So, literal na... Isang qualify, tapos isang last chance. So, literal na last chance, pero okay. Ito na yung sinasabi natin na dapat maganda yung start dito ng Lazy Esports kasi again, yun yung nature ng kanilang lineup. But let's see kung anong pwede gawin ng Blacklist International dito. Dahil si MP, ginagawa lang naman yung kanyang trabaho, which is agawan ng jungle camp kagad. Itong si James Punks. Invaders Creepers, pero ito 2 Brusco, 2 Explainer na nagsama sa Explainer, Revitalize sa paggamit na dito sa perspectiva. So mapapabata spell dito yung role ng Blacklist International. So medyo malilimit ang kanilang potential pagdating ng next na turtle. Actually, abot ata yung Revitalize. Gusto ko lang i-remind yung mga viewers natin na ang naglalaro po sa Lazy. Ay, teka lang, pumasok. Hindi kinamit yung Wiggy Shadow Kill, wala pa pala. Pero gusto ko lang i-remind ng ating mga viewers na si Pakbet po ay si Kekedot. Yan po. Hindi, wag kayo malilito, okay? Wag kayo malilito. Iisa lang ang hindi pala iisa. Hindi iisang tao yan, okay? Hindi iisang tao yan. Ito si Pakbet ngayon, si Kekedot yan. Si Kekedot yan. Yan So ngayon, ng Blacklist International may isang goal ngayon which is secure the turtle at makukuha nga ni MP yun without suffering any casualties, pero parang gusto pa nga ata nila gumo. Yun lang, mas pinili ata ng Lazy Esports na mag-resource control na lang, pero mapatay! Napatay! Yung sabog! Yung sabog ng Paramis na maputok nila dito kay MP the King. And susunod na ata dito si Death, pero din nakaka-lifesteal pa. Altar dito si Chomskirt, so wala na sila pang save, pero nandoon na yung damage dealers sa side ng Lazy Esports! And tutumbay sa isa dito ang Blacklist International. Haji and Perks going down. Walang retro si James Franks, however, so hindi nila makukuha yung purple. Pero MP the King, okay. Napagamit naman siya ng kanyang retry. Pero Lazy Esports, grabe. Yung counter-engage nila doon. Akala ko parang tapos na sana yung teamfight. Blacklist International, nag-aarap na lang sila ng extra casualty. Pero nung kinulang sila ng damage, napaputok pa nila si MP the King with Chomskirt in the teamfight. Doon na nagsimula yung pagbaliktad ng Lazy Esports nung laban na yun. Similar to what happened nung game number 1. Kaso, sa nila, lamang sila. Tsaka not to mention, kaya lamang ni Lazy doon kasi hindi tumama yung Spear of Destruction ni Outplay. Tapos, rotate ka agad si Shizu sa baba. Kasi grabe yung micro niya doon na nag-dash in, tapos nag-flicker pa para makahanap ng kill. Nakapitas ng isa doon si Shizu. So, everything worked for Lazy Esports during that clash. So, ngayon, naki-outplayed na talaga ang bola for Blacklist. Kinakailangan tumatama yung mga Spear of Destruction mo. Kasi alam mo at may idea ka na, ro-rotate ka agad si Shizu tuwing may team fight na may magaganap. Yung kasi yung lamang ng isang Granger, alam mo kapag pwede ka bang lumaban, hindi na masyado nagmamatter sa'yo laning stage. As long as you get the level 4, especially with the way how he's built, lalo sa stacks, yung kanyang pag-gain ng stacks, yung mechanic niya yun, gusto mo nakakalabas ka kagad ng lane para pwede ka mag-double lane. So, parang mas importante dito for Lazy Esports yung early group up, kaya naman ang ginawa niya is cleaner niya kagad yung lane laban dito sa Moscow. And especially ngayon, ganoon din yung ginagawa dito ng Lazy Esports kapag clear na si Shizu. So 5 members will be here from the side of Lazy Esports, but for Blacklist International, nakaredy rin naman yung Spear of Destruction mula dito kay Outplayed. Okay, kinamit na nga ni James Fox yung kanyang Wiggy Shadow Kill habang si JM Pinkman dito ay nag-zone out lang. Napa-purify niya kaagad si Chomsker, so that's 1 resource down for Lazy Esports. Blacklist International has full control of this turtle, pero tignan natin kung paano sasagot si Lazy Esports. Flicker out na si Glue, pero James Punks, parang ang gusto niya mangyari dito is hayaan niyang Blacklist International yung magsimula ng turtle habang nag-farm lang siya. Sipa, na-dodge! Na-dodge with the ultimate coming out from the Glue. Grabe! Fast hands! Si JM.
Biruin mo, no? Hindi mo naman naisipin na microplayer ang isang glue. Pero teka lang, dahil si Haji dito ay napupuruan na pang Crimson Beacon out. Pero inhabol ni there with the Infernal Pursuit. Here comes the clash. Tuloy-tuloy pa rin ang nagiging laban. Shizu pumasok na nga. Tumama din naman yung Spirit Destruction. Pero ikakasanga ba dito ni Outplayed? Shizu nagpapaulan ng mga Death Sonata. Blacklist International na outsustain naman yung damage na nilalapag ng Lazy Esports. Pero ngayon, hawak na ng Lazy Esports dito yung kalamangan. I think first time to, simula ng first 2 games. Kumbaga sila ngayon yung lamang na early game. Hindi nila kailangan maging creative sa mid game para mabawi yung kalamangan. Kailangan lang nila ngayon i-make sure na kontrolado nila yung game, hindi makakahanap ng magandang entry dito sa Pita King. But also make sure na may momentum dito yung Granger, yung Flicker, yung Pakbet. Hindi ata kakasain, tutumba pa nga yung Cho. Doon sa gitna, nagkamali siya ng angulo na naharap dito as Haji was able to flicker out. Pero nakuha din naman ni Shizu yung kill. Onto the Sushin, nandoon yung mga bala mula sa Death Sonata, Perxiva. Kailangan niyang tumakbo. Eh, napa-flicker out pa nga. Hindi pala flicker out, napa-dash. Napa-dash. Grabe yung sustain ni Perxiva doon ha. Sinalo niya yung Wiggy Shadow Kill, sinalo niya yung dalawang Death Sonata. Sumalo ng couple of bullets from the Rhapsody, pero buhay pa rin. Pakbet, ang ganda ng initiation with the Jeet Kune Do. Tumama naman, naka-double man naka, pero off-angle nga as you mentioned, yung naging sipa niya kay Haji doon. So nakatakas pa ang Blacklist International and Lazy Esports. Unti-unting nawawala yung kanilang kalamangan. Namabot ng 2K yan kanina, pero Blacklist International finds a way to reduce the lead of Lazy Esports. Yep. Ngayon, next turtle yung hinihintay ng magkabilang side. Lamang pa rin sa gold si MP The King, honestly, for the joy. Dahil lang doon sa superior mobility and yung kanina pang ginagawa ni MP The King na he's just constantly looking for trades, not just in terms of kills, but also in terms of resources. Kumbaga kung may nangyayaring kababalagan dito from the side of Lazy Esports, nandun siya sa kabila, kinakuha niya yung mga green, kinakuha niya yung, even yung lanes actually, lalo ngayon na lagpasan tayo ng 5-minute mark, pwede na mag-farm sa mga side lanes dito, yung mga junglers. So definitely pwedeng gamitin ito ng Blacklist International para ma-equalize yung gold deficit na meron sila, pero yung mga pagbabarel na ginagawa dito ng Shizu, napapababa niya yung HP ni Glue dito. So hindi kailangan problemahin ng Lazy Esports si JM Kingpan ay makukuha nila yung pagong. Very good set of moves coming out from Lazy Esports. Takit. Medyo may kasakitan na nga dito si Shizu na kahit si JM Pinkman ay napapalayo. Oy! Kinasa yung Spirit of Destruction doon sa bottom lane. Cameraman, palagay naman doon dahil tutumba na nga dito si Shizu. So the target might be Pakbet. Pero here comes the initiation coming in from Blacklist International. Crimson Beacon, pati Lantern Flame. Kinasa na nga para patumbahin etong si Kekedot. That's 2 members down for Lazy Esports. Yep. Ito na nga yung similarities kung game number 1 at game number 2, no? But this time around, it is Blacklist International recovering from the early game loss that they experienced, and ngayon na isasara na nila yung kalamangan dito. 200 na lang ihawak na Lazy Esports. Actually sila na yung lamang after they take down the tower on the bottom side of the map, and James Pang hindi siya makahanap ng mga pick-up dito kasi yung panggugulo na ginagawa nila Perxiva, ni JM Pinkman, yung pangharap na ginagawa ni Hajit pa na rin ni MP The King just allows Outplay to just farm in this game and also pressure the towers. Ngayon, pinapasok na nga dito ng Lazy Esports. Na-pop yung Revitalize ni Perxiva. Pero parang may mahuhuli nga sila with the Lantern Flare. Here comes there again with the Infernal Pursuit. Andiyan na nga din yung save coming in from Chovskirt. Pero ang problema, nandiyan pa rin ang Blacklist International MP. Pati na rin si Outplay nakapag-free hit dito. Unang tutumba si Pakbet. Sama mo na si Shizu at si Der. Mukhang mapapaligiran pa nga ng members ng Blacklist International. That's 3 members down. At makakaisa pa nga si MP. Chovskirt will fall down. 4 members will be taken down by Blacklist. MP The King finding the Granger on the backside. Medyo unfortunate yung nangyari na yun kasi pagkakasa nung Netherrealm. Binangin ko kanina Cult Altar, no? Netherrealm pala. Netherrealm na yun, New Year na. Pagkakasa nung Netherrealm, lumabas si Shizu. So hindi siya nadamay doon sa save na meron dito sana si Chovskirt. Pati si Der napalayo sa Netherrealm. Nung isang pagkasa niya ng Infernal Pursuit, pasok pa siya. Pero yung pangalawa niyang Infernal Pursuit, wala na. Oh. Kaya naman 4 members kaagad ang nawala sa Lazy Esports and Blacklist International. Nung sinasabi natin kanina na may kalamangan sila in terms of the late game, tas pwedeng madominate to ng Lazy Esports sa early. Finlip the script ng Blacklist International. Sila naman daw. Sila daw may gusto mag-early game Boss, tumataba yung Joy sinasabi ko lang Kumbaga, tsaka yung outplayed Oo, kumbaga, ang hirap nito. Ang hirap bawian nito if you're Lazy Esports. Very
Very unlike game number 1 na pwede kang kumambak lang based on around the Lord fights kasi pwede mag-turn lang dito yung Blacklist International pero pagkamit na electrifying beats dito si MP the King sinumako ng Retribution. It's still the Joy pakbet sa may batang likuran, makapatubban ng Lazy Esports dito si Prexiba and nandyan na rin yung Netherrealm saving the remaining members of Lazy Esports. Limited yung damage output na may lalabas dito ng Blacklist International and makakuha sila ng 3 and they only lose 1. 3 ang nawala sa kubanan ng Blacklist International. All throughout, Outplayed was just pushing the bottom lane. Di na nga nakinasa yung Spear of Destruction niya kasi alam niya lost cost na yun. Natakuha na ng Blacklist International ang kanyang objective. Pero mabilisan lang naman din. Binurse down ng Lazy Esports ang Lord na nakuha ng Blacklist International. So again, the back and forth play na meron ng dalawang kubanan na ito, kitang-kita natin. 8-8 ang kill scoreboard at halos 1K na lang ang kalamangan ng Blacklist. And pagdating ng late game ingan, ako sinasabi ko na itong Faramis magiging problema to aside from the fact na meron siyang pang save with the Netherrealm. Dagdag mo na dyan yung hindi pa basta-basta pwede pumasok dito yung glue kasi nga yung split ay hindi niya pwede basta-basta gamitin. Yung pambabaril na ginagawa dito ni Shizu mas lalo lang ma-amplify. Kasi dahil nga kailangan na maging creative dito ng Blacklist International sa kanilang mga entry points, means that yung kanilang pagpasok ay madedelay. So with Lazy Esports having the Granger, pwede nilang gawin dito is i-maximize yung pang-delay na ginagawa ni Der sa may frontline at pagbabarilin lang sila ng Granger pero dito sa may bantang gitna. Prexiba na paggamit na ng kanyang revitalized JM Pinkman very very low. Pero si MP Taking nakapag-charge na kanyang sayaw pero nandun yung Sipa mula kay Pakbet Shadow Kill ay kakabitin sa 4. Dito sa Blacklist International double kill para kay Chomsky. Turma si James Fox dito however and makakakuha din sila ng sagot. Dalawa yung nakuha dito ng Blacklist International pero mag-i-spawn din naman kagad dito si Chomskirt. Very good answer coming out from Lazy Esports pero nandun pa rin naman yung answer back especially with Haj equalizing that trade. Grabe yung pagkasa ni Chomskirt doon ng Netherrealm. The moment na pumasok si MP with the electrifying beats, pati Rhythm of Joy, talaga naman napilitan silang ikasa yung Netherrealm. Pero ang kagandahan doon nakapick up pa rin silang dalawa. Ang problema ngayon ng Lazy Esports is how do they contain Outplayed? Kasi all throughout the sequence, all throughout the clash, parang machine gun yung nagiging sibat dito ni Outplayed. Unbothered yung kanyang mga pag-free hit. Even to the point na na-take down nila ito si James Punks. Natamaan niya ng Spear of Misery si James Punks. Tumama sa pader Kaya na-lockdown niya yung Hayabusa Ganun na po malaking threat yung Moskov ni Outplayed. Medyo untouched din actually yung Moskov dito. Especially after the pagdating natin ng late game, mahihirapan din talaga dito yung Lazy Esports na hanapin si Outplayed. Kasi all-in sila Yung sagot nila all-in dito kaya MP the King. Kailangan nilang sagutin yung electrifying beats. Kailangan naka-ready yung Netherrealm and kailangan naka-ready rin yung Sipa against MP the King kasi kapag hindi, mapapatay yung kanilang main damage dealer which is si Shizu. So if they want to deal with the Moskov, it has to be the Hayabusa. Pero magiging problema dito kapag lumabas na yung Wind of Nature, kapag napagamit na ng Wind Chant, mananalify lang yung presensya ng kanyang Shadow Kill. So hindi lang Blacklist yung kailangan maging creative dito sa kanilang pagpasok, kundi pati na rin yung Lazy Esports kasi kita natin si MP the King kanina galing pa sa labas ng screen para na makapag-proc ng 4 na Rhythm of Joy pero AOG ginamit dito ni Prexiba. Netherrealm ginamit kagad ni Chomskirt pero si MP the King sasayaw pa rin naman din sa may bandang likuran. Pakbet falling pretty low. MP the King gets taken down by the Shadow Kill from James Fox. Napakagandang angulo mula doon sa Hayabusa. And ngayon, kalaban naman ng Blacklist International is yung mga bala ni Shizu. Lazy Esports take control of this Lord. A man with a million moves found one way to outplay Blacklist International. Yung Uwigi Shadow Kill on the right target. MP, sinalo niya lahat ng shuriken, lahat ng slashes ng isang Hayabusa. Kaya naman Lazy Esports ngayon ang may advantage. Na-secure na nga nila ang Lord at mahihirapan depensahan to ng Blacklist International. Again, maaga na pop yung Netherrealm ni Chomskirt pero hindi naging problema yon for Lazy Esports dahil yung patience game na pinakita ni James Punks was more than enough for them to turn the tides. Ito yung mga moments na mapapanani ka Kumbaga, yung nangyaring yun, saktong-sakto, 3 points si James Punks dun with a Shadow Kill. And ngayon, nakaamba dito yung shadow niya, tumama dito kay Outplayed. Pero di naman siya papasok basta-basta. Gusto lang naman nila yung Torre. And Lazy Esports, they're cracking the base of Blacklist International.
Basag na yung mid lane tower. Lilinisin na nila yung jungle dito ng Lazy Esports. Umaambasa ng kasa dito si Bakpet, pero top lane na yung susunod na objective dito ng Lazy Esports. Grabe. Yung execution ulit ng Lazy Esports. So nakuha na sila ng inhibitor sa gitna. Now they have minions. Dalawa pa nga yung cart doon sa taas. Pwede sila gumawa ng play dito. Pakbet, nakapag-conceal na nga pero mas patan dito ng Blacklist International. Tuloy-tuloy yung pagdepensa dito ng Blacklist International and they will do so successfully. Mas save nila yung top inhibitor turret, pati na rin yung bottom. Grabe, kakaiba yung pinapakita dito ng Lazy Esports. Kakaibang control ang kanilang pinapakita. Now with the discipline, na-recover na nila yung lead na na-amass ng Blacklist International kanina. And problema na ngayon, tulad ng sinabi ko kanina, no, problema na ngayon yung Granger na pinagbabaril-baril lang sila kasi si Outlane di rin pwede basta-basta lang pumasok. Kasi hindi niya pwedeng i-commit yung kanyang Wind of Nature laban sa Granger kasi automatic siya yung next na magiging target dito ni James Pax with the Shadow Kill. Winter Crown para kay MP The King, so kahit paano may sagot siya doon. Kung makabitan man siya ng Shadow, kung masipa man siya ni Pakbet, merong second round dito si MP The King. But that is hard on a Joy, honestly. Kasi kapag, let's say, sabihin na lang natin na napagamit na siya ng ultimate, napagamit na siya ng dash, kapag ginamit niya yung Winter Crown, hindi rin siya basta-basta makakadash agad unless cooldown yun and nakatama yung timing. AOG ginamit na rin dito ni Prexiva. Wala silang AOG for the next Lord fight. Saka medyo nahihirapan din sa, kumbaga, gawin ni JM Pinkman yung kanyang trabaho bilang glue kasi again, yung threat of the Ghost Bursters tuwing mag-split-split siya. And at the same time, may Netherren pa yung side ng Lazy Esports. And not to mention, by the time na makaabot, etong si JM Pinkman, sa gitna ng laban o sa harap ng laban, napopoke down na siya kaagad ni Shizu gamit yung kanyang mga bala with the Granger. So nahihirapan humanap ng angulo ng way yung Blacklist International na maabot yung damage dealers ngayon ng Lazy Esports. To the point na parang ang tagal nang hindi namamatay ni Shizu. Although my 2-death shot was all in the early game. So ngayon Blacklist International, they need to utilize the capabilities that they have with the Moskov. Try nila laruin yung macro game. As long as tumama yung Spear of Destruction ni Outplayed, may chance ang Blacklist. Oh, yun lang! Nahuli si Pakbet and tutumba na nga yung Joe ng Lazy Esports. That's one man down. And Blacklist International, wala na yung threat ng Way of the Dragon. Pero nandun pa rin yung mga Ghostbusters. Napakahapde nung patama dito ni Chobskirt. Okay, Blacklist International, hinahawakan na kayo Lords, kinasa na nga din Spear of Destruction, may AOG na pero may Netherren din naman ng Lazy Esports. Ang unang tutumba nga ay si Shizu. Blacklist International bigla nakakasagot, outside may Wind of Nature. Here comes James Pax, pumasok na nga with the Quad Shadow pero kailangan niya lumabas at natumabi pa nga kay MP. Haji with the flicker in to bring him down and that's a wipeout. But Chobskirt, magre-respawn na nga din dito. Blacklist International, no casualties during that clash. Grabe yung turn na ginawa nila dito. Copying what Lazy Esports was doing nung game number 1. Basta nasa harap, pwede na yan. Pwede na nga din matapos ang Blacklist International dahil Outplayed pumasok na nga din dito. Butas na nga ang base ng Lazy Esports. And ito na electrifying beats. Pakbet tutumba. Chobskirt is the next target. And a full man wipeout as Blacklist will secure the series.